Pagkatapos po ng pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, dadako po tayo diretso sa ating banal na hapunan. Tayo po ay mag-pray. Kinikilala po namin, Panginoon, aming Ama na nasa langit, ang iyong willingness, ang iyong desire, kalooban na ipaunawa sa amin ang iyong mga salita. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, i-transform mo kami sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, gamitin mo kami sa iyong kingdom bilang isang iglesia. Ito ang higit naming kailangan, Panginoon, dahil sa aming mga sarili, masyadong mahihina ang aming pananampalataya. Masyadong maraming kasalanan sa aming mga puso na napakahirap para sa amin na maunawaan at makita ka namin, maranasan ka namin, Panginoon, sa iyong mga salita. Kaya naman, sa iyong mercy, biyaya sa amin, Panginoon, sa aming pag-aaral, kilusin mo ang bawat isa sa amin. I-glorify mo ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya, ang iyong mercy, at i-edify mo ang iyong church. At magligtas ka, Panginoon, ng mga kaluluwang wala pa sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sa Genesis chapter 13, makikita natin ang panibagong pagsubok sa pananampalataya ni Abram. Makikita natin na ang kanyang tagumpay sa Genesis 13 ay bunga ng kanyang kabiguan na naranasan sa Egypt. Tumugon ng tama, ng godly, si Abram sa kanyang kabiguan. Siya ay nag-learn at dahil dito, nag-grow ang kanyang pananampalataya. Makikita natin ang maraming pagbabago sa kanyang karakter. Sa kabilang banda naman, makikita din natin si Lot na pamangkin ni Abram na nahulog sa kasalanan dahil lumakad siya by sight, taliwas sa naranasang tagumpay ni Abram. Sa ating pag-aaral sa Genesis 13, magle-learn tayo sa kung papaano po tumugon si Abram sa kabiguan na kanyang naranasan, at magle-learn din tayo kay Lot kung papaano na dahil lumakad siya by sight ay nahulog siya sa kasalanan, sa maraming kasalanan. Pagkatapos ng kabiguan, kahihiyan, maraming kasalanan na nagawa ni Abram sa Egypt, siya ngayon kasama ang kanyang asawa na si Sarai at ang kanyang pamangkin na si Lot ay pumunta sa Negev. At magmula sa Negev, nagpunta sila sa Bethel, kung saan una siyang nagtayo ng tolda at una siyang nagtayo ng dambana. At doon sinasabi sa atin, tumawag siyang muli sa Panginoon. Pagkatapos ng kanyang kabiguan na naranasan sa Egypt, bumalik muli si Abram sa Panginoon. Nag-umpisa siyang muli. Kamukha ni Abram, hindi natin maiiwasan ang kabiguan sa ating lakad pananampalataya. Parte ang mga ito sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Tama po na importante na pag-aralan natin
kung papaano po magiging matagumpay ang ating lakad bilang Kristiyano, kung papaano po natin masusunod ang kalooban ng Panginoon. Pero mahalaga din para sa atin na pag-aralan natin kung papaano tayo tutugon tuwing nakakaranas po tayo ng kabiguan. Ito ang unang pinapakita sa atin ng Panginoon sa Genesis chapter 13. Kung papaanong bumalik muli si Abram sa Panginoon mula sa kanyang kabiguan. Si Ian Duguid, ang sabi niya, sa panahon ng kabiguan, makikita natin kung anong klaseng pananampalataya meron tayo. Kapag ang ating kabiguan ay inilalayo tayo sa Panginoon, merong ipinapakita sa ating puso ang Holy Spirit sa atin. Ibig sabihin, ang ating puso ay nagdidepende hindi sa biyaya ng Panginoon, kundi nagdidepende sa ating mabubuting gawa, sa ating performance, sa ating sariling reputasyon. Kaya naman napakahirap tanggapin ang kabiguan. Kasi ang ginagawa po ng kabiguan sa atin, winawasak niya anuman ang tinatayuan natin. Kung ang tinatayuan natin bilang mga mananampalataya ay ang strength ng ating pananampalataya, ang ating good works, ang ating reputation, the moment na tayo ay mag-fail, masisira ang lahat ng mga ito. Kaya naman devastated tayo. At ang malinaw na magiging tugon natin ay lalayo tayo sa Panginoon. Isang lesson sa atin. Kapag nakikita natin ang ating sarili na pagkatapos ng isang kabiguan ay napakahirap para sa atin na bumalik muli sa Panginoon sa pagsisisi at pananampalataya, ibig sabihin po, meron tayong hindi mabitawan sa ating mga puso. Na yon ang tinuturing nating Diyos-Diyosan. Mga idols. At ang mga idols na ito ang nagbibigay ng value sa atin, ng identity. Posibleng ito ay good works, kabutihan o ang ating reputasyon. Kapag alam natin ang ating puso, nakikita natin na malinaw ang ating sarili, tayo mismo kaya nating i-diagnose ang ating sariling problema at kaya nating gamutin. Kung ang kaligtasan at acceptance ng Panginoon sa akin at sa ating mga mananampalataya ay nakadepende lamang kay Jesus sa kanyang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay, at hindi nakadepende sa anumang mabuti na aking nagagawa para sa Panginoon, kapag tayo ay nagkasala, kapag tayo ay nag-fail, dapat mabilis tayong babalik sa Panginoon sa pagsisisi at pananampalataya. Actually, mas lalo tayong gagawing grateful ng ating kabiguan dahil ngayon na nakita natin kung gaano tayo kahina at kasama dahil nga nag-fail tayo, mas lalo nating ma-appreciate ang grace at pag-ibig ng Panginoon na sa kabila ng aking pagiging masama, bakit mo ako inibig? Bakit mo ibinigay ang iyong kaisa-isang anak para sa akin? Kung makita natin ang ating mga failures gamit ang lente ng gospel, tutulungan pa tayo ng mga ito na mag-worship
sa Panginoon. Tutulungan pa tayong matransform, mag-grow sa ating karakter. Ang ibig sabihin, kung tutugon lang tayo ng tama sa mga kabiguan na ating naranasan, kung ibababa lang natin ang ating sarili sa harapan ng Panginoon, tatalikod sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng pananampalataya, ilalapit tayong muli sa Panginoon, magdudulot ito ng maturity sa atin. Ganito dapat ang tugon natin every time na nakakaranas tayo ng kabiguan. Ito ang naging tugon ni Abram. At makikita natin ang malaking pagbabago na idinulot o ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay dahil sa kanyang tamang pagtugon sa kabiguan. Pero hindi ganyan madalas tayong tumutugon sa kabiguan na ating nararanasan bilang mga mananampalataya. Ibig sabihin, meron tayong pinangahawakang mga idol sa ating mga puso. Napilit, winawasak ng Panginoon sa pamamagitan ng kabiguan. Pero ayaw nating bitawan. Kaya naman napakahirap ang mag-move on sa kung anuman ang kabiguan na ating naranasan. Napakahirap ang magpatawad at patawarin ang ating sarili sa kung anuman ang nagawa nating pagkakamali. Hanggang hindi natin ma-trace sa ating mga puso kung ano ang mga idols na ito at mag-repent tayo at bumalik muli tayo sa Panginoon at makita natin sa ating Panginoong Yesus ang ating value at identity, hindi tayo makakapag-move forward. Kakargahin natin ang guilt, ang burden na ating naranasan dahil sa kabiguan. Hindi babalik ang vitality ng ating pananampalataya, ang joy ng ating pananampalataya, ang strength ng ating pananampalataya hanggang hindi tayo mag-repent at bumalik sa Panginoon sa pananampalataya. Hindi natin nararanasan ang ganitong klaseng bunga ng kabiguan sa ating mga puso kasi madalas hindi naman tayo nagre-repent. Kapag nakita natin ang ating kasalanan, binabawasan natin. O kaya tinatakpan natin. O kaya tinitigil natin. Pero hindi tayo nagre-repent talaga. Yung itrace natin sa ating puso kung ano talaga yung ugat ng kasalanan at makita natin na ang kasalanan ito hindi lang isang offense sa batas ng Panginoon, kundi ito ay offense, laban sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. Hanggang hindi natin magawa ito, hindi magiging pakinabang ang anumang kabiguan na ating mararanasan. Magiging burden at kakargahin natin ang guilt, ang bigat, walang joy, walang vitality ang ating pananampalataya. Sa pag-iingat ng Panginoon sa pananampalataya ni Abram, nagrepent at nanampalataya, bumalik muli si Abram sa Panginoon. Makikita natin ang holiness na kinilos ng Panginoon sa kanyang puso. At mainly, tinrabaho ito ng Panginoon gamit ang kabiguan na kanyang naranasan. Makikita natin ngayon si Abram na susubukan ng Panginoon gamit ang prosperity, kasaganaan. Pagkatapos dumaan sa pagsubok ni Abram sa Egypt sa pamamagitan ng taggutom, ngayon naman susubukan muli ang kanyang pananampalataya sa pamamagitan naman ng kasaganaan. Sa verse 2, at si Abram ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto. Si Lot na sumama kay Abram
ay meron ding mga tupa, baka at mga tolda. Pinagpala sila ng Panginoon ng material na kayamanan. Dahil sa material na kayamanan na meron sila ngayon, merong lumitaw na problema. Sa verse 6, hindi makayanan ng lupain na sila'y manirahang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abram at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kanineo at ang mga Pereseo ay naninirahan noon sa lupain. Sa kung papaano tutugon si Abram at si Lot sa problema na kanilang kinakaharap na bunga ng prosperidad na kanilang nararanasan, ipapakita sa atin ng Panginoon ang quality ng kanilang pananampalataya, ang laman ng kanilang mga puso. Ipapakita sa atin ng Panginoon kung sino ba talaga ang kanilang sinasamba. Hindi natin nakikita madalas na pagsubok pala sa ating pananampalataya ang kasaganaan, ang prosperidad. Karamihan sa atin baka iniisip natin na kung magkakaroon lang tayo ng maraming salapi, makaranas tayo ng kasaganaan sa buhay, malulunasan ang marami nating problema. Baka merong nag-iisip sa atin na kung tunay nga na pagsubok ang malagay sa kasaganaan, sa prosperidad, baka hilingin natin sa Panginoon na subukan tayo, dalhin tayo sa prosperidad, sa kasaganaan ng buhay. Iniisip natin baka magandang pagsubok ito. Kung malinawan ang ating kaisipan, makikita natin na kakaunti lamang ang mareresolba ng pera, ng kayamanan. Pero ang pwedeng ibigay na burden sa atin, pwedeng maging major obstacle sa ating spiritual maturity ang prosperity. Pwedeng maging hadlang sa ating relationship sa Panginoon ang kasaganaan. At pwede rin maging hadlang sa ating relationship sa ating kapwa ang kasaganaan. Hindi natin naunawan ang mga spiritual dangers na kaakibat ng prosperidad. Dahil sa prosperidad na nararanasan ni Abram at Lot, nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga pastol ni Abram at pastol ni Lot. At kalaunan, sila ay nagkasundong maghihiwalay. Iniisip natin na ang paghihirap, ang kakulangan, ang nagdi-divide sa isang pamilya o nagdi-divide sa isang church. Mali po. Actually, ang pangangailangan, ang kakulangan, ang nag-unite sa isang pamilya, sa isang iglesia. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng poor spirit dahil nakikita natin na tayo ay nahihirapan financially, ay hindi mahirap makita na nahihirapan din tayo spiritually. Kaya magdidepende tayo sa Panginoon. Consider natin itong isang warning sa atin. Sa panahon ng prosperidad, kung saan naka-heightened ang pride, ang selfishness, ang pag-ibig sa salapi, prone na maranasan ang pag-aaway
sa isang pamilya at sa church. Ganito ang nangyari kay Abram at kay Lot. Sa Philippians chapter 4, verses 12 to 13, sabi ni Paul, napag-aralan niya kung papaano maging kontento, maging masaya sa Panginoon sa panahon ng paghihirap. Pero hindi lang sa panahon ng paghihirap, kundi sa panahon din ng kasaganaan, ng prosperidad. Kaya Apostol Pablo, hindi lang mahirap maging kontento, maging masaya sa Panginoon sa panahon po ng kakulangan, kundi mahirap din at kailangan niyang pag-aralan kung paano maging masaya sa Panginoon sa panahon ng prosperidad. Isang malaking struggle sa panahon ng kasaganaan kung papaano tayo maging masaya sa Panginoon at hindi dahil sa mga material na yaman na meron tayo. Sa Revelation chapter 3, ang church sa Laodicea, isang mayaman na church, pero hindi ba ito rin ang church na merong problema sa pagiging maligamgam sa pananampalataya? Ang ibig sabihin ng maligamgam, kapag naririnig nila ang pag-ibig ng Panginoong Yesus para sa kanilang mga makasalanan, hindi naman nila nire-reject, hindi sila malamig. Pero hindi rin nila, wala ring sigasig, hindi rin sila nagpapasalamat. So anong nangyayari? Wala lang. Hindi tumutugon ang kanilang puso. Parang wala silang narinig. Maligamgam ang kanilang pananampalataya. Ganyan po ang kayang gawin ng kayamanan kapag hindi natin nabantayan na ang physical pleasure na ibinibigay sa atin ng kayamanan sa mundong ito, kaya niyang i-overpower, kaya niyang i-weaken, kaya niyang lamunin ang mga spiritual desires natin. Kaya naman, kapag napasopra ang pagkonsumo natin ng pleasure ng mundong ito, ay humihina din yung spiritual desires natin. At delikado ang prosperidad. Ito rin ang church na self-sufficient. Madaling magkaroon ng kaisipan na dahil meron tayong kayamanan, na dahil nagiging matagumpay tayo sa larangan na kung saan sumasagana tayo, ay ganun din, spiritually, kaya din natin. Kaya nagiging self-sufficient. Madaling maging proud at tumalikod sa Panginoon sa pagdidepende sa Kanya. At alam niyo po ba, nangyayari ito na hindi natin napapansin. Very subtle. At kapag nakita natin, madalas marami ng damage ang nagawa sa atin. Kamukha din ng mayamang hangal sa Lucas chapter 12. Dahil sobra-sobra ang kanyang kayamanan, ang sabi niya, wala na siyang ibang dapat gawin, kundi matulog, magpahinga, magsaya, mag-relax. Bakit? Kasi secured na ang kanyang future. Marami na siyang pera. Madali para sa atin na makita ang security natin. Dahil marami tayong kayamanan. At hindi sa Panginoon natin makikita ang ating security. Hindi kasalanan ang maging mayaman. Hindi kasalanan ang kayamanan. Ang sinasabi lang natin, may mga may hirap na pagsubok at temptations ang panahon ng kasaganaan. Merong kasamang mga may hirap, spiritual dangers, ang pagkakaroon ng sagana
sa material na bagay na nagre-require po ng mataas na level ng maturity upang maging pagpapala sa isang Kristiyano ang prosperidad, ang kayamanan, at hindi maging kasiraan sa kanya. Kung pagpapalain tayo ng Panginoon ng material na yaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Pero kasama din dito, maging aware tayo sa maraming spiritual dangers, temptations, at hingin natin sa Panginoon na i-equip niya tayo na maging pagpapala sa atin ang mga kayamanan na ito at hindi maging kasiraan. Pero kung hindi ibinibigay sa atin ng Panginoon ang kasaganaan, huwag tayong maglaway o mainggit sa iba na pinagpapala ng material na yaman ng Panginoon. Kung sa kahirapan ay hindi mo pa napag-aralan kung papaano maging masaya sa Panginoon, mas lalong hindi mo makakaya ang maging masaya sa Panginoon sa panahon ng prosperidad. Kung pagbibigyan ng Panginoon ang ating desire na pagpalain niya tayo materially, masisira tayo. Mainam pa rin ang prayer sa Proverbs chapter 30, verses 8 and 9. Sabi, ilayo mo sa akin ang daya at ang kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kasalatan o kayamanan man. Pakainin mo ako ng pagkain na aking kinakailangan. Baka ako'y mabusog at itakwil kita at sabihin ko, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at ako'y magnakaw at ang pangalan ng aking Diyos ay malapas tangan. Ang kasaganaan, ang prosperidad, ay isang pagsubok kung saan pinapakita sa atin ang ating mga Diyosan, ating mga idols. Ganon din naman sa panahon ng paghihirap. Sa panahon ng paghihirap, yung mga tinuturing nating mga Diyos-Diyosan, yung mga iniisip natin na magbibigay ng value at saya sa atin, ay malayo sa atin o threatened, baka mawala. Halimbawa, kung dinidesire natin na maging mayaman o maging successful dahil iniisip natin magiging masaya tayo, iyon ang magiging idol natin. Sa panahon ng paghihirap, hindi mo mararanasan ang success. Hindi mo mararanasan ang kasaganaan ng material na bagay. Ang pleasure. Kaya naman, makikita natin yung mga negative, strong emotions. Merong anxiety. Merong fear. Merong frustration. Merong galit. Kasi threatened yung mga idols natin. Kasi hindi natin nakukuha yung iniisip nating magbibigay ng saya at value sa atin. Kaya merong strong negative emotions. Alam niyo po ba, ang mga ito, ang mga strong negative emotions, ang fear, anxiety, frustration, galit, magandang diagnostic tool para i-trace back natin sa ating puso, ano ba yung idol natin? Bakit tayo napuprostrate, nag-worry kapag mahirap ang buhay? Dahil ba iniisip natin ang kasaganaan na magbibigay ng value sa atin? Ang pera ang magbibigay ng saya sa atin? So i-examine natin, merong tinuturo sa ating mga puso. Tinuturo yung mga idols sa ating mga puso. Sa prosperidad naman,
kabaligtaran ng paghihirap. Yung mga idols sa puso natin, natatanggap natin. Kung ano yung kinikrave, iniisip na importante na magbibigay ng joy sa atin, nararanasan natin. Kung iniisip natin ang success ang magbibigay ng kasiyahan sa atin, ultimately, magiging successful tayo. Kung iniisip mo ang pagkakaroon ng asawa, ang magbibigay ng kasiyahan sa iyo, magkakaroon ka ng asawa. Kaya naman, ang diagnostic tool natin para i-trace yung mga idols natin, yung mga overwhelming positive emotions. Yung sobrang saya. Bakit ka sobrang masaya? Bakit ka payapa? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible, bakit ka payapa? Bakit? Dahil ba sagana? O ang ibig sabihin, ang kasaganaan ang nagiging idol mo. Yan ang nagbibigay ng value at meaning sa iyo. So ngayon natin makikita na ang prosperity, kasaganaan, ay isang character test. Hindi lang para sa atin, kundi para kay Abraham. Sa problema na kinakaharap nila Lot at ni Abraham, ang unang titignan natin, hanggang sa susunod na linggo, unang titignan natin si Abraham. Paano siya tumugon sa problema? Sa verses 8 and 9, basahin ko po. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako'y pupunta sa kanan. At kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako'y pupunta sa kaliwa. Upang makita natin ng malinaw ang strength ng pananampalataya ni Abraham base sa decision na kanyang ginawa, tingnan natin ang tatlong posibleng choices ni Abraham sa situation na ito. Ang una, posibleng maging decision ni Abraham dahil siya ang senior, nakakatanda. Alam niyo po ba sa panahon nila noon, hindi nila pwedeng i-bypass ang seniority. Kung sino ang senior, siya ang masusunod. Pwedeng gawin ni Abraham, sabihin niya kay Lot, umalis ka sa Kanaan. Ako maiiwan dito. Ako ang kinakausap ng Panginoon. Maghanap ka sa labas ng Kanaan ng ibang lugar para may makain ang iyong mga hayop. Sa ganitong decision, mananatili si Abraham sa Kanaan, sa kalooban ng Panginoon. Sa decision din ito, mananatili ang kanyang kayamanan. So, hindi lang mananatili ang kanyang kayamanan, lalago ng mabilis ang kanyang mga kayamanan. Kasi wala nang kahati ang kanyang mga hayop. So, mabilis siyang yayaman. Pero, ang mawawala kay Abraham ay ang kanyang pamangkin na si Lot. Siguradong magagalit si Lot sa kanya. Pangalawa na pwedeng maging decision ni Abraham, mag-decide sila parehas na aalis ng Kanaan at maghanap sila ng ibang lugar kung saan matutustusan ang pangangailangan ng kanilang mga hayop na sila ay magkasama. Sa option na ito, hindi mawawala ni Abraham ang kanyang pamangkin. Magkasama pa rin sila. At pareha silang yayaman. Pero ang problema, pareha silang tatalikod sa kalooban ng Panginoon. Pangatlo, at ito ang pinili ni Abraham,
ibinigay ni Abram ang pribilehiyo kay Lot na siya ang unang pipili kung saan niya gustong manirahan sa loob ng Kanaan. Ang sabi ni Abram sa kanya, kung pipiliin mo ang bandang kanan, magiging akin ang bandang kaliwa. Kung pipiliin mo ang bandang kaliwa, magiging akin ang bandang kanan. Binitawan niya ang kanyang pribilehiyo, ang pagiging senyor niya. At ibinigay niya kay Lot ang pribilehiyo na siya ang unang magdidesisyon, pipili. Sa option na ito, mananatili silang dalawa sa Kanaan. Mananatili silang nasa kalooban ng Panginoon. At mananatili din ang relasyon nila sa bawat isa. Hindi sila mag-aaway. Pero merong nawala kay Abram. Ang nawala kay Abram, kayamanan. Kayamanan. Sinunod niya ang kalooban ng Panginoon. Mas mahalaga ang relationship kaysa kayamanan. Sa ating mga decisions na ginagawa, makikita natin kung ano ang importante sa atin. Makikita natin ang ating karakter. Si Abram, base sa kanyang naging desisyon, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kalooban ng Panginoon, ang manatili silang dalawa sa Kanaan. Mas mahalaga na masunod ang kalooban ng Panginoon kaysa sa relationship at kaysa sa kayamanan. Pangalawa, mas mahalaga ang relationship niya kay Lot kaysa sa kayamanan. Pangatlo pa lang ang kayamanan kay Abram. Kaya sa naging desisyon ni Abram, binitawan niya ang kayamanan para lamang manatili sa kalooban ng Panginoon at para mapanatiling payapa ang relationship niya kay Lot. Makikita natin kay Abram ang malaking pagbabago sa kanyang karakter. Dati makasarili na nakaya niyang i-sacrifice ang kanyang asawa para lamang sa kanyang sariling safety, para sa kanyang personal na kapakanan. Makasarili. Ngayon, makikita natin si Abram na mas pinili niya ang kapakanan ni Lot kaysa sa personal na kayamanan. Makikita natin na selfless ngayon si Abram. Makikita natin ang humility na noong nakita ni Abram na posibleng mag-away sila ng kanyang pamangkin na si Lot, alam niyo po ba, si Abram ang nagbaba. Siya ang unang gumawa ng solusyon. Siya ang unang lumapit, nagpakumbaba, ibinigay kay Lot ang pribilehiyo na si Lot ang pipili kung saan niya gusto para mapanatili ng payapa ang kanilang relationship. Hindi ganyan si Abram nung siya ay nasa Egypt. Nung siya ay nagsinungaling, nanloko upang makuha lamang ang kanyang gusto, ang ibig sabihin, nagbago ang karakter ni Abram. Sa Egypt, kinalimutan niya ang mga pangako ng Panginoon. Nagdepende siya sa sarili niyang kalakasan at karunungan. Ngayon, sa panahon ng prosperidad kung saan sinusubok siya ng Panginoon, naalala niya ang pangako ng Panginoon. Sa Genesis chapter 12, di ba nangako ang Panginoon sa verse 7, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. Ito ang pangako ng Panginoon kay Abram. Ibibigay ng Panginoon ang buong Kanaan sa lahi ni Abram. So ganito ang iniisip ni Abram. Kung ipinangako ng Panginoon na ibibigay niya ang buong lupain ng Kanaan sa aking lahi, ilang beses ko mang
ipamigay ang lupa sa Kanaan, babalik at ibabalik ng Panginoon sa akin ang Kanaan. Sa pagtitiwala ni Abram sa pangako ng Panginoon, hindi niya ipinilit na maging kanya ang Kanaan. Hindi niya ipinaglaban. Hindi niya kailangang sirain ang relationship niya kay Lot, makuha lamang ang Kanaan. Dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Na ang Panginoon mismo ang magbibigay sa kanya. Sa Kanaan. Malinaw na lumago ang pananampalataya ni Abram kasi tumugon siya ng tama sa kabiguan na kanyang naranasan sa Kanaan. Malinaw na nagrepent siya sa kanyang kasalanan na nagawa sa Egypt at nanampalataya siyang muli sa pangako ng Diyos sa Kanya. Ito ang kulang sa atin. Kahit anong gawin pa natin, ang kabiguan ay parte ng buhay natin bilang mga mananampalataya. At napaka-importante na alam natin kung papaano tayo tutugon kapag tayo ay nag-fail. At kapag tumugon tayo ng tama, makita natin ang kasalanan na ipinapakita ng Panginoon sa atin, matrace natin sa ating puso ang mga idols, mag-repent tayo at bumalik tayo sa krus ng ating Panginoong Yesus. Ang milagrong gagawin ng Panginoon, imbes na masira tayo, bakit mas lalo tayong mag-grow? Bakit magbabago ang ating karakter? Bakit mas lalong lalakas ang ating pananampalataya? Dahil ganyan, mag-work ang gospel, hindi po ba? Yan ang wisdom ng Panginoon. At yan, makikita natin sa krus ng ating Panginoong Yesus. Kahit ang kasalanan, ang death, si Satan, ginamit ng Panginoon para i-accomplish ang salvation natin. So, ganun din, kahit ang ating mga failures ay parte, instrumento ng Panginoon para i-grow niya tayo. Kailangan lang tayong tumugon ng tama. Ang pagsubok na ito ni Abram, naka-bracket. Kung papansinin po natin, naka-bracket sa pagsamba niya, pag-worship niya sa Panginoon. Sa verse 4, pagbalik ni Abram sa Bethel, kung saan una siyang nagtayo ng dambana, ay tumawag siya sa Panginoon. Nag-worship siya. Sa verse 18 naman, pagkatapos siyang kausapin muli ng Panginoon, nagtayo muli siya ng dambana. Ang ibig sabihin, nag-worship muli si Abram. Ang ibig sabihin, ang tugon ni Abram sa pagsubok na ito sa Genesis 13 ay bunga ng kanyang pagsamba sa Panginoon. Ang ibig sabihin, ang puso ni Abram ay kontrolado ng pag-ibig ng Panginoon, kontrolado ng mga pangako ng Panginoon sa kanya. Kaya kaya niyang mahiwalay sa mga kayamanan sa mundong ito, masunod lamang niya ang kalooban ng Panginoon. Kaya niyang bitawan ang kayamanan sa mundong ito, wag lamang mawala sa kanya ang kanyang pamangkin. Nakikita ni Abram ang kanyang security, ang kanyang value, hindi sa salapi, hindi sa kayamanan, kundi sa Panginoon na nagbigay ng maraming mga pangako sa kanya. Ganon din sa atin. Importante na meron tayong daily devotion sa word and prayer, kung saan nag-worship ang ating mga puso.
magagawa natin ang kamukha ng ginawa ni Abraham, hindi po sa pamamagitan ng pagkopya natin sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng pagtingin, pagsamba natin sa binhi na magmumula kay Abraham, ang ating Panginoong Yesus. Tayong mga tao ang nagkasala, pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang Diyos ang nagpakumbaba. Siya ang lumapit sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Namatay sa krus ang ating Panginoong Yesus upang tayong mga makasalanan ay ma-reconcile sa Kanya. Hindi pinanghawakan ng Panginoong Yesus ang maging kapantay ng Diyos. Ibinaba niya ang kanyang sarili. Naging tao, in-embrace niya ang limitasyon ng pagiging tao at sumunod siya sa kalooban ng Diyos Ama hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan sa krus, upang ako at kayo na makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung makita natin ang beauty ng humility at selflessness ng ating Panginoong Yesus para sa ating kaligtasan, magiging kamukha natin ang Panginoong Yesus. Magkakaroon tayo ng humility kasi nakatingin tayo sa humility ng ating Panginoong Yesus. Makakalimutan natin ang ating sarili. Magiging selfless tayo kasi nakikita natin ang selflessness ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, dahil nag-worship ang ating puso, kaya nating i-let go ang kayamanan. Alang-alang sa gawain ng Panginoon, alang-alang sa pangailangan ng ating kapwa, alang-alang sa kapayapaan sa ating pamilya. Pagkatapos po nating awitin ang ating closing hymn, "My word is not in what I own," dadako tayong muli sa ating banal na hapunan. Tayo po ay tatayo, awitin po natin ang ating closing hymn.